Hello sa inyo mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, another tips na naman po ang i-share ko sa inyo about sari-sari store. Ito po ay tips para madami pa din pong bumili sa sari-sari store nyo kahit madami na po kayong kakompetensya. So, ito guys, yung mga i-share ko sa inyo is based on my experience. Dahil guys, diba, sari-sari store kasi ang pinakamabilis na umpisahan na negosyo. Kasi basta may puhunan ka, maliit man o malaki, makakapagtinda ka na. Makakaroon ka na ng isang maliit na sari-sari store. So, yun yung unang naiisip ng mga gustong magnegosyo. Sari-sari store agad. So, sa mga ilang taon na nagdaan, so dito, yung mga sa compound na to, sa area na to, ako yung kauna-unahan na sari-sari store dito. Doon pa lang ang tindahan namin doon sa labas. So, ilan na ang sumulpot na tindahan? Isa, dalawa, tatlo, apat na po ang sumulpot. At 7 years. Magsa 7 years pa lang yung tindahan natin. Apat na yung nadagdag na kakompetensya. So, paano nga ba natin mapapanatili na madami pa rin bumibili sa tindahan natin ngayon na ang dami na nating kakompetensya? Una na po sa lahat mga kasari, mura yung paninda mo. Kapag mura ang paninda mo, kahit saan mang sulok ng ang sari-sari store mo nakatayo, parang may magbibidyo ka dito. So, kahit saan man sulok nakatayo yung sari-sari store mo, based on my experience, dahil hindi naman tayo overpricing magpresyo, tama lang tayo magpresyo at ang daming nagsasabi mura daw yung paninda natin. So, ang dami pa rin mga kasaring bumibili. Kahit nasabihin natin na medyo loob yung sari-sari store ko, ang dami pa ding bumibili dahil una sa lahat, mura yung aking paninda, sigarilyo. SRP lang yung pagbebenta natin ng sigarilyo. Isa yan sa pinakamabenta sa ating paninda. Sumunod ang alak at mga groceries. So, sa mga groceries, hindi talaga ako nagpapatong guys ng sobrang laki. Tsaka lang ako sumusunod sa mga percent kapag yung puhunan natin sa isang items ay sobrang laki or talagang ang taas ng puhunan. Doon ako nagpapatong or nakakaisip ako na maglagay ng 10%, 15%. For example, sa condiments, 10 ang bili ko, pepresyohan ko lang siya ng 12, plus 2 lang po ako. Unlike sa ibang sari-sari store, plus 5, plus 3, so tayo plus 2 lang. Kaya, napakalaking impact kay customer mga kasari na mighty. Ayan po mga kasari, pasensya na po at meron lamang bumili. Minsan nga, guys, nagtataka na lang ako na may mga ibang mukha na bumibili dito sa sari-sari store. Binibili nila sigarilyo. Nabibigla ako kaha-kaha yung binibili. Kasi nga daw, wala sa iba or kaya mahal sa iba. Kaya guys, napakalaking ano talaga na mura natin ibinebenta yung ating mga paninda. Pero hindi naman po palugi. Yung may tubo pa rin naman po kahit papano. So, second mga kasari, para mapanatili pa rin natin or tips para madami pa din bumili sa tindahan natin kahit madami na tayong kakompetensya. Siguro, huwag tayong magpawala ng kung ano yung alam natin na mabenta sa tindahan natin. For example, dito sa tindahan ko, mabenta po ang sigarilyo, mabenta po ang alak, gaya nga nung nakaraan, ito, another share na naman. Sana daw dito na sila nakabili ng pangalawang case na kasi nila ng Red Horse. Yung unang bili nila na isang case, hindi sila dito bumili sa akin. Ang benta daw sa kanila, 140. So, tinanong sa akin, magkano daw bentahan ko? 125. So, sabi, ay, ang mura pala sa'yo. Doon daw sa binilihan nila ang mahal. Sana daw pala, dito na sila nakabili sa akin. So, next time, diba, na makaisip sila na mag-inom ulit, dito na sila bibili kasi alam nila na mura. So, ayun. So, second, mga kasari, diba? Nasa second na tayo, bumalik ulit tayo sa una kasi ang dami kong mga na-share na mga na-encounter ko at na-experience ko. So, second mga kasari, huwag tayo nga magpawala ng kung ano yung mabenta sa tindahan natin. So, yun nga, mabenta sa tindahan ko, alak at sigarilyo.
kapag alam ko po na paubos na, namimili na po agad ako. Ayoko kasi na pupunta si customer tapos wala akong maibenta. Pero minsan po, hindi po natin yan maiiwasan na talagang nauubusan talaga tayo ng stocks. Pero inaano ko yun sa yung sarili ko mga kasari na hindi dapat to matagal mawala sa store kasi matagal akong mawawala ng benta sa item na yon, lalo na kung mabenta. Kaya inaano ko sa sarili ko na habang paubos pa lang, mamimili na ako kapag alam kong mabenta yung items. So, third mga kasari, siguro maging consistent ka sa sari-sari store mo in the way na laging bukas kahit patay na oras. Kasi yung ibang sari-sari store owner, na kapag alam nila, ay, ganitong oras wala namang bumibili. Eh, hindi naman laging ganun na walang bumibili. Sometimes, kung ano yung sa tingin mo na patay na oras, doon, di ba, nag-iiba ang kapalaran, doon nagsisidagsaan naman ang customer. Kaya, may gina-maintain mo na open yung kung anong oras ka hanggang closing, bukas yung tindahan mo. Wag yung open, close. Kasi, nasasanay yung customer na sa isip nila, ay, sara to, doon na lang ako sa iba bibili. Yun guys. Kung gusto mo na madami pa din bumili sa tindahan mo, dapat rin yung consistency mo sa yung sari-sari store, yung pagbubukas ng tindahan mo. Kahit ba inaantok ka, idlip ka lang na ganyan, pikit ka ganyan, makakapahinga ka naman eh. Eh sayang kasi yung pa isa-isa, dalawa na bumibili, malay nyo, isang dagsaan, maramihan yung 'di ba? Nagkaroon pa tayo ng benta na malaki. So, wala akong script dito mga kasari kung ano lang yung pumapasok sa aking isip. Yun lang yung sinishare ko sa inyo. Kasi, madali na lang sa akin to kasi, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, based on my personal experience yung sinishare ko po sa inyo para madami pa din po bumili sa inyong sari-sari store. Kasi na-experience ko po yan, napakadami na pong tindahan dito. And minsan talaga nagtataka ako, ang dami pa rin bumibili dito, kaya lagi akong nagpapasalamat kay Lord na, ayun nga, laging super blessed ng sari-sari store natin. Wala man tayong sobrang laking benta at kita, at least hindi tayo nasisiro. So, yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. Siguro isama ko na rin mga kasari yung maayos na pakikisama kay customer. Pero minsan, 'di ba, merong talagang customer na nakakaubos ng pasensya. Huwag na lang nating patulan, ganon. Kung kapatol-patol, patulan nyo na talaga. May kasi yan may level yan Kung alam mong binabastos ka na, magbe-behave ka pa ba bilang isang tindera, 'di ba? Hindi. Kung alam mong minamanya ka na, magbe-behave ka pa ba? Kakalma mo pa ba? 'Di ba? Hindi na. Syempre mapapatulan mo talaga. Walang perpektong tao. So, ang sinasabi ko dito guys, always, na yung pakikisama kay customer, dapat maayos pa rin tayo. Kahit bata yung bumibili, minsan nangungupo ako. Minsan nga nabibigla na lang kahit kasi hindi ko pa nakikita yung muka. Kakilala ko pala yung bumibili, mas bata pa sa akin. Nabibigla na lang ako, nangungupo ako kasi ganun ako guys sa lahat ng bumibili. Mapabata man o matanda. Maano talaga yung pakikisama kay customer para balik-balikan ka din kahit marami ng kakompetensya. Basta maayos ka makisama kay customer, babalikan ka ng mga customer. Basta lahat ng sinabi ko sa inyo is i-apply nyo sa sari-sari store nyo. Hindi naman ako mga kasari perfecto. Walang perfectong tindera. Pero itong mga sinashare ko sa inyo is totoo lang na ginagawa ko dito sa tindahan. At siguro isa na rin tong recipe, kumbaga, kung bakit nagtagal ang sari-sari store ko. 2018 pa po ako nag-start. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. October 29, 2025, ang 7 years na po ang aking sari-sari store. 'Di ba? Kung iisipin nyo mga kasari, swerte mo na kapag nagtagal ang sari-sari store mo ng 1 taon kasi hindi lahat is na-achieve yun. 7 years, 'di ba, ang sari-sari store ko. Kaya, I'm proud to myself. Yun lang ang masasabi ko mga kasari. So, sana nag-enjoy kayo dito guys at may natutunan kayo dito sa aking vlog.
Thank you so much for watching and happy sailing po sa inyong lahat. Bye!